Kaya nandito sila. Nasa ibabaw sila ng aking pistili, aking birdnest fern, tsaka ang mga uri ko ng halaman na mahihilig sa malamig. So, naisip ko talaga na ilipat sila dito sa ibabaw nito. Kasi ito, malamig sa area ito. Nasa Good afternoon guys, update ko ngayon sa aking mga orchids, sa aking mga phallus na inilipat ko sila dun sa shaded area sa ilalim ng mga mangga. So kasi ngayon summer masyadong mainit, so update ko muna kayo dito sa aking mga orchids kung ano yung mga lagay nila ngayon summer. So dito pagka tanghali sobrang init nila ngayon dito. Kung makikita mo sila ngayon, ito patapos na to, pero ang ganda pa rin niya. Patapos na yan. So 2 months yung flower niyan, pero yan makikita mo nag-wilt siya, nalalagas na siya, pero may panibago siyang buds na binibigay dito sa baba niya. Yan, ibig sabihin patapos itong isang flower niya. So sila ngayon dito mainit, so yun, naninilaw sila kahit naka-shade yung dahon nila, pero hindi na masyadong dilaw, tama lang. Kasi medyo dilaw to kasi old na yan, old na leaves na sila, pero okay naman. Tapos may bago siyang spike doon, ay kikis doon sa ilalim, dalawa. So marami nagtatanong daw yung pinagkaiba ng kikis tsaka sa seedlings. Yung seedlings, ano siya, galing siya sa seeds. So doon mo rin makikita kung anong klase ng flowers niya, anong kulay, anong breed niya. Di tulad ng kikis na sinasabi, duplicate siya ng isang mother plant tulad nito. Kung yung flower na nito, flower din nung kikis na lalaki pa nagbigay ng flower yan. So dito pa rin sa area, itong minown ko na bare root lang sa kahoy yan, nakakapit na yung ugat niya dyan. Ayan na siya. Yan siya. Yan, tulad yung kikis, ang dami. Bali 2 beses pero didilig, maga, tsaka mga 3:30. Miss lang, kasi nga summer ngayon, pinapanatili natin yung kanilang ugat na healthy and green tip. Yan, tulad nito, green tip siya. So, mini-maintain natin ng ganyan. Kasi pag di mo sila diniligan talaga, o minisel sa ganitong kainit na panahon, lalo na pag summer, nangingitim yan. So, hindi magtutuloy ng dire-diretso yung kanyang ugat, tsaka hindi siya mag-i-establish ng ganong kaganda. So dito sila ngayon. Yan, ito nilipat ko to, pero kung meron yung lalaki na ng dalawa niyang kikis. Yan, violet siya. Tapos ito sa akin, ano yung pangalan nito, Mokara. Ito may spike na rin dito sa ibabaw, nakabako na siya, meron na siya doon. So ito pa, yung aking mga train na dendrobium. Yan, ibagigay na rin siya ng spike, meron siyang buds na. Yan, meron na rin siyang buds. Yan, meron na siyang buds. Tapos ito ang aking mga train. Okay, nilipat ako para mas makita nyo. Ito yung aking mga train. Yan, yan, meron na siyang, yan, laki na ng dati, yung laki niya ng kikis na dating binakita ko sa yung malaki na siya. Yan, nagre-red yung kanilang mga gilid ng dahon. So indikasyon talaga na mainit dito sa location nila. Train ko kasi to. Yan. Yan. Ito ganito, huwag kayo mag-worry kasi nga ganyan talaga ang mga dendrobium. Huwag nyo asa. Pero ito pag naninilang to, tanggalin nyo na siya. Madali lang tanggal. Basta once na nagtanggal kayo nito, wag pa baba, pataas pa rin siya, ikot mo lang. Ayan. Para maiwasan nyo rin yung mga infection sa dahon nila, mga diseases. Ayan, take na mo yan, nagre-red yung green niya, nagre-red yung pinakagilid ng dahon niya kasi yung naiinitan talaga siya. Hindi kasi na mainit yung area niya, namigay ng buds. Ayan. Ito patapos na rin aking violet na yan, patapos na rin yan siya. Tapos ito sinasabi ko sa iyo, sa ano siya, nasa sa volcanic rock. Yan, meron na yung malaking spike niya, yan siya. Ay kikis niya, yan.
Malaki na siya. Napakaliit lang ng bunot niyan. Hindi masyadong marami talaga. Para ma-maintain niya lang. Ma-maintain ko lang humid niya. Yan. Yung mga bago na siya dyan. Ayan o. Ayan siya. Ito meron na rin tong buds. Ito. Meron na rin siyang buds dyan. Ayan. Marami pa rin siya doon. No? Lilitawan doon. Tapos si Copper Queen, meron na naman siyang bagong lead doon sa sulok. Yun, maliit na maliit. Ayan, meron siyang lead doon sa sulok. Ayan siya. So, ito yung nilipat ko si Apilum. Meron na siyang mga flower buds. Ayan o. Mga flower buds yan. Yung Apilum, mga anosmum yan. Kalahi siya ng anosmum, ganun siya. Pakita ko yung anosmum ko na wala ng dahon. Pero may mga nagbibigay na rin yun ng mga buds eh. Ayan, ito si mga anosmum, wala ng dahon yan. Yan, naglalagas pa rin siya. Ito totally talaga hindi ko dinidiligan para may mimic ko or magaya ko yung natural environment nila. So, tip lang yun talaga pagka, ito kasi yung may dormancy yan, lagi yung tatandaan may dormancy yan. So, pagka naglalagas sa ganyan, okay lang yan. Naglalagas. Makikita mo dyan talaga, maglalagas siya. Tapos bibigay ng mga buds, magbigay ng buds or buds sa bawat ganito. Meron na to, maliliit. Tapos magdidilig ka lang nito kapag natapos na yung bulaklak nila. Tapos makikita mo sa top, merong mga bago nang lilitaw dyan eh. Pero kaya niya wala pang bulaklak, may lilitaw na bagong cake sa ibabaw yan. Ayun siya. Ayun. Para susunod na taon, ang bibigay ng flower ulit. Pero ito mga to, hindi na magbibigay ng bulaklak yan. Bibigay lang niya mga keikis. Dadami lang siyang ganyan, bigay ng keikis. Pero never siya magbibigay ng flower talaga. Yan siya. Kung may nakita ka na dun sa dulo, may lumalabas na mga keikis nun. Tapos na yung mga, kapag tapos yung flowers niya, time na yung para i-resume yung water niya. Balik mo na sa dating pagdidilig mo, para yung mga panibawang kikis na lalabas yun, lalaki na siya for the next season ng flowering niya. Pero sa ngayon, pag ganito pa, huwag mong didiligan muna. Hayaan mo lang siyang ganyan. Pati itong aking Apilum, ayan, naglalagas pa rin dahon niya. At hindi ko dinidiligan talaga yan. Hayaan kong ganyan. Hindi ako natatakot ng ganyan. Yan, may buds na siya lumilitaw. Eventually, lalaki na yan, bigyan ng flower yan. Ito pa rin yung aking mga Dermatophyllum yan. Mahangin dito. Mainit yung singaw, nararamdaman ko kasi hapon. So, mahangin na malinsangan siya talaga. Tapos yung Dermatophyllum yan. Yan siya. Ang ganda niya na. Ayan. Malaki na yung dati. Tapos yung mga ugat-ugat niya din. Ang ganda na. Ayan, green na siya ulit. Ayan sila dyan. Tapos yung mga pals ko dito, sinasabi ko sa inyo na bago ako pakita sa inyo, dating section ng pals ko nandito sa area ko. Ngayon, ang section niya ngayon, mga Seluginico, Esperata Pandorata, tsaka Marmorata, tsaka Rochesini. Yan, tsaka Sparsa. Yan siya. Yan, ngayon nilagyan ko sila ng mga coco cubes sa ibabaw para mapanatili ko yung humidity. Mataas pa rin humidity, hindi matuyo. So, ganun pa rin. 2 times a day ako nagdidilig. Sa umaga, full blast talaga ng water, talagang para ma-absorb nila yung water. Pero pag sa hapon, mga around 3:30 ako nagdidilig, miss na lang, yung parang babasain mo na lang. Huwag yung sobra talaga. Tapos yung dati ko pa dito na mga pinakita ko sa inyo na mga dendrobium, yun siya. Lumalaki na siya. Yan, lumalaki na siya ulit. Yan. Sooner or later, bibigay ng mga flower kapag lumaki na yan. Ayan, may bago na namang keikis dito. Tapos yung aking sidud na Cattleya, ayan, may bago siyang lead, 1, 2, 3. Ayan, may bago siyang lead dyan, 3 siya. Ayan siya, sidud yan, sidud. So pati itong si Nocturne, ano ba ito? Tertiary Delight, yan siya. May bago siyang lead, 1. Ayan siya. Ayan, tapos ito, meron na rin itong mga ugat sa loob. Yung mga kalilipat ko lang, hindi po nakita sa inyo na mga regular na mga
Cattleya, pero napakabango ng flower niya. Tapos may ugat na rin itong aking mga um, mga Cattleya dito. Ito, si Barut Valentine yan. To meron na rin tong ugat. Ayan, may ugat na rin siya. Yung makikita mo, may ugat na siya. Ayun o, lumalabas na. Ayan, may ugat na siya doon. Oh, happy talaga siya sa Ferns Lab. So ngayon mainit talaga. Ayan, ito, walang problema to kahit diligan mo ng marami kasi nga Ferns Lab siya, mabilis matuyo yung pinaka-media niya. Yun ang gusto ng Cattleya. Basahin mo siya, basta't mabilis lang matuyo yung media niya. Pero ito hindi ko na rin inilipat to. Hindi ko na rin inilipat to. Yan yung layoni ko. Ito napakasalan dito. Yan, basang-basa pa rin yan. Basa pa rin siya. Yan, may bago siya yan. Oh. Lumalaki na siya. Gusto niya kaya. Layoni. Yan, may bago na naman doon. Ayan, isa. Yan, sa layoni. Yan, basta't yan. Oh. Kapon yan, miss ko malamig talaga. Dapat ang gusto niya talaga. Yan. Tapos ito yung aking mga Parmerio dito. Yan, yung Parmery pink. Yan, sa first lab siya. Ayan, okay na siya. May ugat na doon, ng green. Yan, happy. Ito, ayaw din rin ng napasin ko dito, ayaw din rin masyadong tuyo. Ayaw din rin masyadong basa. Tama lang, kaya maintain talaga yung high humidity sa kanila talaga. Tapos ito yung iba. Ito, si Ratchusini. Yan, meron na siya. Lumaki na. Ayan siya. Ito, nilagay ko lang to. Yan, mga bagong coco chunks na lagi ko. Kasi nga, mainit ngayon dito talaga. Minimid kay humid talaga. Napakainit talaga ngayon summer. Kaya, hate na hate ko pagka ganyan. Kaya mga palas ko inilipat ko doon sa ilalim ng mangga. Tapos ang nasa ibabaw sila ng mga pakpaklawin ko o bird nest fern tsaka peace lily. Ayan sila. Tapos ito si Tulimia ko, natapos na siya. Ayan, tapos na. Pero yung isang ninibigyan ng blue, meron siyang panibagong yan, mga bagong shoots doon. Ayun, dalawa siya. So pakita ko sa inyo yung area ng aking mga Phalaenopsis na bida today. Yan, ilipat ko sila kasi nga mainit sa area to. Ayoko talaga silang matuyo ng gusto. Yan, so pakita ko sa inyo sa kabilang side na sa ilalim. Ang ganda dun sa area yun kasi may mga bird nest fern. Ayan, nandito sila. Nasa ibabaw sila ng aking pistili, sa aking bird nest fern, tsaka ang mga uri ko ng halaman na mahihilig sa malamig. So naisip ko talaga na ilipat sila dito sa ibabaw nito kasi ito malamig sa area ito, nasa ilalim ng mga mangga to eh. So paano ko masasabing ano dito, bright, indirect, tsaka shaded tulad ng pistili. Ang pistili hindi mamumulaklak yan pagka full shade lang siya na hindi nasisikatan ng araw. Dito bright tsaka shaded siya, indirect siya. Yan, nandito yung mga, sa ibabaw niya, nandito yung mga pulse ko. Yan, ang ganda nila, green talaga sila. Yan, pati yung aking mga anthurium, andyan siya. Yan, nandito ang aking mga pulse. Dito sila sa ilalim ng mangga, sa ibabaw sila ng aking mga bird nest fern. Yan. Dito sa area to malamig. So hindi sila natutuyo. Yeah. Yung Aphrodite ni isa, yung haba ng spike niya. Apat yung spike niya. Post ko dito sa video to yung picture niyan. Napakahaba siguro, isang dipa. Tagpas pa. Kasi nga, ayaw niya mag-initiate ng buds. Puro spike lang. Nangyayari, siya nagbigay ng humahaba lang yung kanyang spike. Pero di siya binigay ng buds. Sabi nila, temperature drop, ay lang tip ko lang pag nag-alaga kayo ng mga orchids na may hilig galing sa matataas na lugar. So dito sa lugar ko mababa,
talagang pahirap mamimigay ng flower. Saka mga buds na marami. So pag na-meet nila yung temperature drop na sinasabi lagi nila, tulad yung magbigay siguro siya ng buds. So dito, kaya ako sila nilagay dito para ma-trigger yung ano nila. Sana umabot ako. Ayan, so yung aking person. Ayan. Ayun lang ang kagandahan. Ayun lang hindi ko gusto sa native na pulse. Gusto nila sa malalamig na lugar. Pero mga hybrid ko dati, namulaklak na to. Yung mga hybrid ko namulaklak na, walang selan yan. Basta't nasa shade siya, huwag lang direct, mamumulaklak talaga siya. Pero sa mga ganito, sa mga native, mga Sheriliana, Aphrodite, mabilis, intermedia, yan. Yan ang problema niyan, hindi siya bigay ng buds or spike, ay flowers. Pag hindi niya namimix talaga yung lamig. Nalamig na requirement na talaga nila. Yan. Kung makikita mo itong Sheriliana, ayan siya. Ang dami niyang spike, pero puro siya kikis sa ibabaw. So yan siya. Ang ilan yung aking ano dito, ilan yung aking native pulse dito. Aphrodite, Sheriliana, Sanderiana, tsaka Stuartiana. Yan, yung Stuartiana yung nasa dulo. Yung pangalawa sa dulo, katabi niya Sanderiana. Tapos yung Aphrodite yung malaki. Tapos yung mga Sheriliana. Pero dito sa aking sa mga hybrid kong pulse, wala akong naging problema dito kasi ito talaga nagbibigay talaga ng flower to. Yeah. Dito lang talaga sa mga native pulse, talagang medyo hirap ako dyan. Ito, hindi ko alam anong ID niyan. Pero native din siya. May nakita akong flower spike sa kanya. Sana magtuloy, bigyan ako ng flowers. Sana. Cross finger tayo. Ayan siya, oh. Yan, 4 yung kanyang spike. 1, 2, 3, 4. Pero ang haba niya, yun yung nakita niyo umuyugib sa may dulong yan. Ayun ang pinakanyang dulo. Pakita ko dito, i-indicate ko dito sa video. Yung pinaka spike niya. Ay yung hawak-hawak ko to na kasing haba. Lagpas isang dipan na pero wala pa rin siyang buds na binibigay sa akin, ay matrigger. Kasi ilalim siya yung ilalim niya mga bromeliads. Ito may idig na sa malamig to eh. Yan, makikita mo sila yan, nandyan sila. Yan. Pero yung mga ugat nila healthy. Wala ka nagiging problema. Yan. Kumbaga sa sapat, root bound na siya. Yan. Yung mga ugat niya. Kapit na. Yan. Ito Sanderiana to. Yung isa Stuartiana. Ito Sanderiana rin to. Ang laking dako. Hindi yung dako niya, lalaki. Ito Aphrodite to. Tulad nitong minsan nandun siya. Nandito lang sila ng mangga. Shade siya, pero bright pa din. Kung makikita mo dito. Ayan, bright pa din siya. So ganun pa rin sa watering nila ngayon summer. Sa morning talagang full blast ng water yan, babad sa tubig. So pag nung mga 3:30, mimiss ko na lang sila. Hindi ko sila masyadong nilunod kasi iniwasan natin magkaroon ng crown rot. Ang mga pals, crown niya sa crown rot, tsaka sakit na erwinia. Ang erwinia may mga blocks, merong mga blisters sa dahon nila. Eventually pupunta sa pinamismong crown hanggang sa mamatay na yung pulse nyo. So pagdating sa hapon, miss lang. Pero pagka hindi na summer, huwag nyo nang didiligan sa hapon. Ngayon dinidiligan ko sa hapon ngayon kasi summer, mainit. Pinapanatili ko yung ugat nila na red tip tsaka healthy. So iwasan nyo pa rin magdilig ng hapon kapag di na summer. Kasi pag summer, mainit, natural. Inimiting ko yung ugat nila na healthy. Pero sa inyo kung paano nyo inaalagaan, comment kayo down below para malaman ko paano inaalagaan. Mga tip na din para makatulong din sa akin. Kasi kahit alam ko na rin mag-alaga ng orchids, pero may mga mistakes pa rin ako na kinamamatay nila or hindi nila ikinakaganda. So yan dito, ganda pa rin nila dito talaga. So yun lang guys,
Huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel para lagi updated sa mga bago kong videos. Huwag niyo rin magkalimutan like and share. Tapos comments down below kung may mga tanong kayo, matutulungan ko kayo about sa pag-aaral ng orchids. Sana magtulungan tayo di pag-aalaga. Kasi yun lang share ko. Tsaka disclaimer lang din, hindi ako professional sa pag-aalaga ng orchids. So yun ang aking nalalaman. Sana may natutunan kayo ngayon sa aking video sa pagtambay. Maraming salamat. Bye.